heart, thou wilt not require it. Thou hast seen it, for thou beholdest mischief and spite. To requite it with thy hand, the poor committed himself unto thee. Thou art the helper of the fatherless. Break thou the arm of the wicked, and the evil man. Seek out his wickedness, till thou find not. The Lord is king forever and ever. The heathen are perished out of his land. Lord, thou hast heard the desire of the humble. Thou wilt prepare their heart. Thou wilt cause thine ear to hear. May sabay. To judge the fatherless and the oppressed. The man of the earth may no more oppress. Let's pray. Lord, salamat sa iyong mga salita. We pray na kayo pala. Ang salamat sa testimony kanina, Panginoon. Bawat isa nandito, I pray as we continue ng sa aming series sa Psalms, may tanang kapangyarihan yung mga salita, Panginoon. At matulungan niyo kami, Panginoon, na ma-deal, Panginoon, yung aming mga pinagdadaanan. Paano ito maayos na ma-endure ang aming buhay dito sa earth. At maglingkod pa rin sa inyo tuloy-tuloy, Panginoon. Hindi ma-discourage kung ano man ang ilagay sa amin ng kalaban, sa harapan namin. Kami po yung magpapatuloy at maayos, Panginoon. Nilang po, Lord, kaya palulati. In Jesus' name we pray. Amen. Maka po na po. Hello, check. Okay. Problema dyan. Ay, good morning po sa lahat. Morning po. Dito na. Dito, Pen. Dito ka. Wala dyan sa ano. Dito. Okay, ang title po natin ngayon ay ito po yung part pa rin ng ating series. Napaganda, no, sa Psalms. So, meron tayong parang ganito kung naalala ng mga matagal na dito, 4 years ago. Meron tayong sermon. Father's Day po yun, no? Title nun. Sino nakakaalala ng mga title ng Father's Day? Oh, dito na ata si... nabanggit kasi kanina eh. So, Psalm 68 naman yun. Ilalagay kayo sa ating series natin. Pero, ang title natin ngayon is The Wicked, the Poor, and the Lord's Judgment. Okay? The Wicked, the Poor, and the Lord's Judgment. Ang ating subtitle is Enduring Our Life When We May Undergo Helplessness. Actually, ang pinaka-keyword dito is helpless. Sabihin nyo nga, helpless. Parang kang walang magawa. Amen? Hindi yung pangit na walang magawa. Ibig sabihin, parang wala, hindi ka parang binubuli. Sino na-bully na dito? Sino bully dito? Sila. So, yan. So, may mga pagkakataon kasing ganyan, na lalo sa panahon natin, lalo tayo. At itong January nga, lahat ng mga bully, nagpakitaan na ng nilang power, di ba? Ganyan po yan sa panahon natin ngayon. Mga hipokrito, hindi naman sila tunay na Kristiyano, sila yon doon. Ito, pakitang tao lang. So, una, of course, Catholic, di ba? Iglesia ni Manalo, nakisaw-saw din. Amen, Baptist. So Katoliko ngayon, ay hindi lang isa, no? So, pati ba naman sa Davao, binabalita na rin. So, ganyan po yung style niya mga yan. So, hindi mo kailangan magsalita, papakita mo lang sa tao, di ba? Tapos bahala sila mag-interpret nun. Eh, of course, yung mahihina, ay, yung galing nila, ang dami nila. Ganun agad, di ba? Kaya punta tayo sa Baptist. Anong ginawa? Hindi ko lahat Baptist yun, ha? So, kahapon kasi si Brad, kausap ko si Pastor na po yun, si Pastor Ramil, yung pinakuha na. So, hindi rin sila nakikibaptist day. So, alam naman ng tao kasi yun, eh. Kahit sa Daide family, yung BMP, ganyan yan, eh. So, anyway, ba't ko nasabi yun? Kasi, yun nga, nabully ka na ba? Ikaw? Tsura mo? Mundas na mabuli, mga katulad namin mga mabait. Tulad ni Risha, nabuli ka na ba? O ikaw na mabuli. Yung mga lalo, yung mga soft nagbenta sa amin kahapon ng mga soft rin eh. Kaya bilang marami. Dahil ng benta eh. Anyway,
So yan, kasi nga, lalo tayo, ano tayo eh, parang sabi nga ni pa sa underdog, parang konti, pero hindi rin, madami, pero hindi tayo lalo may pagsabayan, hindi natin kailangan. Amen? Yan ang gagawin natin. So sa Psalms, napakadalas nito. Kaya yung last nating, anong complete title nun? The Father to the Fatherless. Hanapin nyo yan. Nag-YouTube kayo, yan ang panoorin nyo. Pero ngayon, doon na tayo sa wicked, the poor, and the Lord's judgment. Anong gagawin ng Diyos sa kanila? Para tayo na ma-encourage, hindi tayo may pagsabayan, parang Baptist Day. Marami pala kayo. Marami rin kami. Game nila yun eh. Hindi na tayo kayo may pagsawsawan doon. Hindi tayo paramihan. Amen? Kaya nga maganda na yung example ng Baptist sa US. Alam nyo ba napakaraming Baptist sa US? Marami pa rin of course na Catholic, Protestant. Pero tahimik lang sila eh. Ang bira Pilipino, nauna pa tayo eh. Kasi nga, hindi kalooban ng Diyos I believe. So anyway, ano lang, tuloy-tuloy lang ginagawa yung kalooban ng Diyos. Di kaya kailangan mo ipag paramihan or whatever. Yun ang ating objective. Magtiwala ka lang sa Diyos kung sakali. At maraming panahon na yun nga, feeling mo, di ba? Sabi nga ni Brad, puro inuman doon sa kanila, puro mga wordly song, di ba? Parang hindi pa sapat na nag-inuman sila. Paranig pa nila sa buong mundo yung kanilang magiging wordly, di ba? Ganun eh. So parang ikaw ngayon, para kang, sabi ko ni Pai Brad, ba't di mo kailangan? Gusto niya, di? Sa kanya yun. Well, magkano yung Bluetooth, Brad? Magkano yung ganun? Malaki ba? Malaki? Magkano? Natawaran ko ng 1 gig. Ang galing. 2.5 din. Mura na ngayon yun eh. Gusto ko din ng para minsan pag nag-ano tayo sa funeral, di ba? So anyway, yun. So minsan gusto natin labanan, nasa inyo yan. Pero minsan, may mas tamang treatment dyan. Yun ang gagawin natin ngayon. Amen? Amen? Ay, sabi ko sa inyo eh. Pag testimony, palakpak pa. Okay. So ulitin ko lang, the wicked, the poor, the Lord's judgment. The enduring our life when we may undergo helpless. So may mga kailan kayo naging helpless? Para kayo binubuli. Minsan yan. Sa mainstream media, by the way, maganda dito, bumababa rin yung trust rating ng mga mainstream media. Alam nyo ba yun? Hindi na iniwala yung mga tao kasi nga may platform na sila, magsalita, nagkakaalaman. So pero kayo, sa kayo naubuli. Yan, pag kayong maayos na estudyante, si Alex, Sandra, nakita ng kanyang mga kapitbahay, maayos magdamit aasarin ka niyan. May nakasal na ba sa'yo? Wala pa naman. Wala pa. Ikaw pa, may. Sino? Ganun. Sino? Ganun yan eh, bubulihin ka, di ba? Anong gagawin mo? Lalo yung iba pang bubuli ng iba, kaya nga ginagawa yun. Meron silang purpose din eh. Di ba? Gusto nila, sila yung maging katulad yan. Sa babae, like yung nabanggit yan kasi, makita lang ng ibang mga tao yan, ramdam na nila yung iba ka. At naiinggit yan, di lang sabihin ganun. Lalo pag matino kang magsalita, matino kang magbihis, matino yung buhay mo, para silang naliliit. Alam nyo ba yun? Hindi niya sabihin, hindi aminin nyo agad-agad. Pero yun. So, sino pa bang nabuli? Si Bad, nabuli na. Ikaw, Bad. Ikaw. Mga Ikaw. Ikaw bully eh. Yan ako, nabuli na rin madalas. So, ano pa ba? So, anong gagawin natin? Okay, so number 1, define muna natin yung wickedness. Bukod tayo sa bully. Wicked. Ano siya yung wicked? Nako, itong isa naman, nagpasaway pa, dito tayo sa isa. Alam na natin wicked, loko-loko, di ba? Pero ano natin to? Wicked. Ngayon, yung mga ibang bata sa Amerika, ginagawa positive yun, ha? Wow, ha? May movie na wicked. Lahat yung wicked, eh. Dati nga, sinunog sila. Sabi nga ni Ate May, di ba? Totoo yun eh. Tapos ngayon naman, mga virus naman, dun mismo sa kanila.
So, nakakaawang ewan, pero ganun eh. Loko-loko kayo eh. Nang sasabihin natin. Biruin mong ganda ng mansyon mo, mausunog. So, anyway. Wicked. Morally bad in principle. Hindi lang principle ito. Having committed unrighteous act. Okay? Intensely extreme bad. Or unpleasant in degree and quality. Okay, kaya ingatan nyo, hindi nyo lahat ng tao sabihin wicked. Hindi, wag ganun. Okay? So, pero may mga wickedness talaga, napakasama nito. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, ginawang positive, of the highest quality. Ha? Ba't naging, kasi magandang, galing mo, wicked ka. Ha? Loko-loko itong mga ano eh. But anyway, so, wicked is napakasama. Pag sinabi mo namang poor, ito na itong tatagal. Bago tayo sa poor, sa helpless lang muna. Helpless. Ano yung sabihin helpless? Unable to function without help. Kailangan mong tulungan. So, madalas ganyan tayo pag mahirap, ganyan, di ba? O yung mga bata, hindi pa marunong, katulad niya siya na kailangan mo yung alalayan minsan kasi makasagasaan yan. Hindi niya alam yung mga bagay-bagay. Okay, minsan ganyan tayo, di ba? Para lang tayo magawa. Okay, pag soul winner ka, ganun yung tingin mo dahil sa mga tao. Sabi mo siya, huwag ka mong kawa. Yung kausap ko pala, nagpakawas ako nung Sabado. Friday, sabi. Mga iglesia ni mga false witness. Sabi mo, naawa ko sa inyo na yun. Sipag-sipag nyo, hindi pala kayo ligtas. Ay, huwag ka maawa sa amin. Sabi ba naman, hindi, naawa po talaga kasi sa impyerno kayo eh. Yung isa nabibigla, yung isa, ang tawag dyan, ngising aso lang. So, pero, nakakaawa naman talaga, di ba? So, pero pag anak ka ng Diyos, puta ka sa lahat, naawa ka ba? Pero minsan feeling ganun tayo. Hindi dapat, amen? So, hindi tayo walang tulong. Matutulungan tayo lalo ng Panginoon. So, yun ang ating topic. And then, hindi tayo magtatagal. Ano yung sabihin ng poor? Mahirap. Gano'n kahirap? Wala pong pera. Sino pa walang pera? Konti pera. Gano'n ka konti? Kaya sa Bible po, madalas binabanggit ito. Kasi pupunta tayo dyan, no? Define lang natin, ha? Malabo po yung definition pag ganun lang. Tingnan natin ako, hindi ko pa na-review to, pero I'm willing to bet na dito yung magandang definition. Okay, nanap natin ngayon. Sabi dito, deserving or inciting pity, nakakaawa. Ayun na yun. Di ba? Nakakaawa naman. Natira po ako doon sa... Alala ko tuloy si Pastor, natira daw siya sa squatter. Ang gaganda na ng bahay ngayon dun eh. Malanday. Doon marami pa rin tao. But anyway, kami naman natira din kami sa ano. Hindi total squatter yung tinira namin. Pero yung nakapalibot sa amin talaga squatter. Kaso, siyempre, paglalakad ka dun, punta akong church. Kasi silip-silip ka rin minsan, di ba? Tsaka soul winning ka. Ano yung nakakita ko? 40-inch TV ba yun? Tapos sa garahe, mayroong big bike, parang sandali. Naintindihan nyo ba? Iniwala ba kayo doon? Yun talaga nakakita ko eh. Inapaingay pa kayong big bike eh. Ba't ang ingay naman nun? Ang bihira. Lagad ng politiko yun. Talagang big bike. Alam nyo yung big bike? Okay, so deserving or inciting pity, ngayon, maaawa ka ba doon? Wala pa kaming LCD noon, di ba? Naalala mo na yung ating ano, kahit sa IT ako, yung TV namin doon, CRT, yung malaking ano, binigay pa ni mother yon. Kasi naawa sa akin, pati ka may yung TV, yung kailangan yan eh. Hindi binigyan kami, tinanggap ko. Talaga yung malaki. Tapos pagtingin ko sa kapitbahay kong, bihira to ah. Kaya sana maintindihan natin ngayon, simula ngayon, doon nababanggit ko na to dati sa inyo. Ano yung sabihin ng poor sa Bible? Ito yung mga nakakaawa. At pag ang Diyos naawa dyan, hindi yan to, paawa lang. Amen? Amen. By the way, anong sikat sa ano ngayon, sa social media this week? Si Amjawa, maraming ano. Mas pero totoo yun eh.
may kumukonta doon. Sabi ba naman, loko-loko kasi yung mga bata na yun. Napanood ko pa yung talagang nanggugulo ba naman. Kung ikaw yung security guard. Parang kahapon, bumili kami sa Mercury Drug. Tumambay mo, ang tagal pa naman may yan. May ano doon, parang nangihingi ng ewan. Umupo lang doon, oh. Bahala kayo dyan. Mga security guard, mabait ngayon kasi nabalita. Nakakaawa din, amen? Hindi mo ng Google establishment. Kaya nga nililinis yun, tapos anong gagawin mo dyan? Si Pastor Anderson, galit na galit dyan sa mga ganyan. Bibigyan mo ng pagkain, di uubusin. Ibig sabihin, talagang kaya sila sa kalagayan gano'n, ano? Poor ba sila na sinasabi din sa Bible? Hindi. Nakaintindihan ba tayo? Gusto may applicable din sa atin to. Minsan tayo feeling walang mahirap at magpapaawa ka, hoy. Alam mo yung sabihin ng mahirap sa Bible. Amen? Lalong tayo dapat di maloko dyan. Okay ha? Number 1 definition yan. Hindi sinabing mahirap na walang pera. Kasi Stephen, may pera ka ba? Stephen, dito ka nga. Wala masyadong pera itong mga anak ko, pero mahirap ba sila? Di ba? Nakita niyo yun? So, hindi yun ang definition ng mahirap sa Bible. Okay. So, sabi nyo, unfortunate, pwede rin yan. Having little money, second lang. Character, poverty, tama rin naman. Pero ang gusto kong makita natin ngayon, yung number 1, okay, nakakaawa. So, tingnan natin sa Bible. Bago tayo magpatuloy, kasi napay pa natin definition na to, pag di natin alam, iba, magpapaawa na lang, mahirap. Tulungan nyo kami! Diba? Parang yung nagbebenta ng sampagita. Siyempre tayo, pag nag-drive tayo, ganyan din nakikita si daddy, binibigyan niya. Sabi ko, nako, wala kami santo dito. O, ano yan? Baptist ka na, hindi ka pa nagbibigay ng abuloy. Abuloy tuloy ng alms. No? Magpapalala din natin yan, ha? Pero sa Bible, tingnan natin sino mahirap. Actually, ito yung napag-aralan namin ito sa fatherless. Pero, ito tayo sa, ito yung relationship ng helpless, ng poor sa wicked. Ito sa 59. Sabi po dito, beware that there be not a thought in thy wicked heart, saying the 11th year, the year is released, it is at hand, and thine eye be evil against thy poor brother, and thou givest him naught, and he cry unto the Lord against thee, and it be seen unto thee. So ito po ay batas ng Diyos. Ganito po yan, explain ko na mabilis ha. So mayroon silang kasi tinatawag na Jubilee. Tsaka yung release sa 7 years. Naalala niyo yung, hindi nyo alam. Ang kanilang batas, kunwari, si Rain, binenta kay Peter yung kanyang lupa. Okay? Ang batas sa Bible, sa mga Hudyo lang to. Okay? Sa Hebrews. So, pag after ng yung Jubilee, yung year of Jubilee especially, ano yun, 50 years. 49, and then yung 50 is Jubilee year. Ibabalik nyo yun. Libre. Okay? Ba't ganun? Kasi nga, tinuturuan tayo ng Bible na huwag ka masyadong mag-isakim. Tsaka, tawag dito, nasa tanong ko yung pamana. Yan. Pinamana ng Diyos yung lupa kung kanino niya pinamana. Prinsipyo po sa Bible yan. Ayaw ng Diyos na yung mapupunta sa iba. Okay? Marami application na sa ating buhay din. But anyway, sa kanila, ganun. Kasi sabi dito, yan, yung year of release naman, 7 years naman to, no? So, alam ni... Siyempre, inaano mo yung kalendaryo, di ba? Alam ni Rain, kailangan... Sino ba nagbenta? Si Peter, no? Kunwari. Sa example natin. So, alam ni Peter, malapit na yung 7 years, next year na yun, eh. Kailangan ng kapatid niya ng pera. So, ibebenta niya ngayon, uy, babalik ko lang sa iya next year, eh. Tataasan niya ngayon yung presyo. So, anong aral dito? So, pag ikaw daw yung mahirap, ikaw naman, huwag kang wicked. Sabi dyan, no? Huwag kang mag-isip sa wicked heart mo daw, sayang naman yun. Inutos nga ng Diyos na binabalik yun eh. So, walang wickedness sa Diyos. Amen? Ibig sabihin, kung ano lang yung tama,
Bibili naman niya. Gusto mo, huwag mo benta. Okay? Pero, ayan, so ito lang pala, huwag mong bibigyan ng wala. So again, parang katulong mo na rin sa ibang tao. Huwag kang maging wicked. Ang gusto kong sabihin dito sa mga following verses, yung relationship nga ng wickedness sa mga poor, ibig sabihin, inaapi yung poor. Ganun lang kasimple yun. Okay? So wicked ka, pag nangaapi ka, at again, yung tamang definition ng poor dito. Okay? So isa-isay natin din ayoko na kay Job. Sinabi ni Elihu, ang katindahanan niya, wala tayong oras, pero dito tayo sa Psalms 37:14, kayo magbasa, ready, go. The wicked have drawn out the sword, and have bent their bow, to cast down the poor and needy, and to slay such as be of upright conversation. Kaya sinasabi ko sa inyo, ano napansin nyo dyan? Sino yung nang-oppress? Yung wicked. Sinong ino-oppress? Nakita nyo yun? So, yan po ang term. Yan ang sistema sa mundo. Okay? Mamaya, balik tayo sa Psalms 10. Pero, ganyan po sistema sa mundo. So, anong gagawin natin? Yung iba ganito. Pag ako yumaman, pag ako naman yung naging boss, pag ako naman yung... Huwag kayong gano'n sa umpisa pa lang. Kasi ayaw nga ng Diyos ng gano'n eh. Amen. Ikaw ngayon, inaapi ka, tapos pag ikaw yung mga api ka rin ba? Ang tawag doon, wicked. At naalala ko tuloy Israel, no? Kaya may nag-comment eh. Yung peking Israel, nasa Middle East ngayon. Ang reklamo nila dati, gagamitin lang nila, kami dati, inapi kami, at kami na Holocaust, at ganyan. Ngayon, sila na ginagawa sa kapitbahay nila ngayon yun. So, alam mo, hindi sa Diyos yun. Amen? At tayo din, hindi dapat ganun. Kaya, anyway, balik tayo sa ating tema. Yung wicked, inaapi yung poor, yung kawawa, walang magawa. So, sabihin ko na nga maaga, no? Nabanggit ko na madalas to, no? Pero tayo minsan, kahit tayo ay meron, para tayong poor din, eh. Okay tayo, mga ordinaryong tao na walang kapangyarihan katulad ng mga nasa mababatas. Inaapi tayo, kailan lang. Obserbahan ko, ba't parang lalong bumaba yung sweldo ko? Ba't ganun? Naalala ko, tumaas daw pala tong PhilHealth. Diba? Kasi, ang bihira naman ito, tinignan ko pa ngayon, no? Nabawasan pa, dapat tumataas eh. Wala kang kalaban-laban, yun ang ginawa ng mga mabatas eh. Buti nagamit yung PhilHealth kayo na lang, December, pero still, wala kang doon, wala kang magagawa. Kahit di mo nagagamit yon, pag gusto nila, sa palagay nila, yun ang tama. Kubra ng kubra. At anong balita sa PhilHealth recently din? Nagpa-party-party kasi ang laki ng sinasweldo niya mga yan. At hindi man lang yung mga ordinary nilang empleyado, yung mga executive. Bakit tayo? Bigay ng bigay, imagine nyo yun. Bigay ka ng bigay doon. Basta nagtatrabaho, kailangan magbigay. Sa pilitan, kung kakaltas na sweldo mo. Una, lang yun, tax lang yun. Ngayon, nadamay PhilHealth eh. Di ako magtataka, magkakaroon pa ng ibang statutory, tawag dyan, deduction sa atin. Ngayon, sa mga nagtatrabaho, tax, PhilHealth, pag-ibig. Di ako magugulat, magkaka-invento pa ng iba yan. Oo, kasi kitang-kita sila eh. Lahat na nagtatrabaho, kaltas, punta sa amin yan. At gagawin namin sa perang yan. Bahala kami dyan. Naintindihan nyo ba yun? Yung iba sa atin, hindi pa naintindihan yan eh. Pero sa totoo lang, yun ang poor. Kawawa tayo, wala tayong magawa. Ano pa? Balik tayo sa gobyerno mamaya, patikim lang yan. Anyway, sabi dito, sino yung sword tsaka yung bow, ang pinupuntirya daw ng loko-loko, wicked, mga mahirap at needy. Parallel po yun. Kaya ka poor, kailangan mo, nangangailangan ka. At ito yung maganda sa next statement, and to slay, such as be of upright conversation. Nakita niyo yun? So again, pag ikaw loko-loko ka rin, pero mahirap ka, hindi ikaw yung tinutukoy ng Bible na kaawaan. At, amen? Well, tamad ka na. Bakit ka nga sa Amerika daw ganun? Siyempre, mga Christian,
Ay, kawawa naman to. Itong McDonald's to Big Mac. Iniwanan lang doon, nagkalat pa. Parang sa translasyon, nakita yung balita na naman, basura. Kaya yung mga iglesia ni Manalo, nagmamalaki. Kahit na pa, iglesia ni Manalo, talagang ano yan. Parang mga Mormon, disiplinado. Amen? Impyerno pa rin, pero disiplinado. So, yung mga Katoliko, ayan, nagiinom na yun after the translation. So, kaya, nakakuha niyo ba siya sabi ko? Huwag kang mag-awa pa, awa ako. Sabi sa Bible, ganyan eh. Hindi, upright ka ba? Huwag kang aasa Diyos pagtatanggol ka niya pa. Sabi mong poor ka. Nakawawa ako, poor ako. Ba't ka pinagalitan? Sige nga. Ayun, so, kawawa naman ako. Hindi ako pinag-games. Anyway, next. Psalm 74. Ano po yan? Consistent po ang Bible dyan. Okay, ulitin ko na lang ha. Poor and needy, pero upright in conversation. Bakit, by the way? Ba't pinupuntir yan ng wicked? Kasi nga wicked eh. Alam niyo yung mga loko-loko dyan, kakampihan pa mamaya. May verse tayo na sa Psalms 10. Kinakampihan pa yung loko-loko. Kasi loko-loko din sila eh. Ganun lang yan. Sa halip na dapat ang mga i-tax ng mga sino dati tax ng mga gobyerno natin. Yung mga mayaman na loko-loko din. Katulad yung bisyo. Meron ng ganyan dati, sin law, tawag nila doon, sin tax. Kaso kulang eh. Kasi yung sin tax po sa Yossi, kulang pa yung ginagastos ng gobyerno pag nagkasakit na yung mga yun. Alam niyo ba yun? Eh ba tayo magpapagamot dyan? Nakakaawa naman, may lung cancer si Lolo. Oh, kawawa naman. Pondohan natin to kasi magaling tayo eh. Loko-loko. Kaya nagkaganon yun, pinabaya. Yossi na yayabang yan eh. Tapos nakaka-perwisyo pa. Nakita niyo ba yun? So iba maririnig nyo dito, amen, sa mainstream media. Kaya dito na kayo. Kaya sabi dyan, upright, galit yan sa upright. Pag alam nila mamatay na sa cancer na, mambabatas. Alam nila mamatay sa cancer sa ano man yan. Ngayon, abakla ngayon ng mga pinapaboran, di ba? Kahit sa mga batas nga, yan. Sa amin, meron pang yung mga disgrasyada. Alam niyo yung disgrasyada? Anong tawag dyan? Single. Ang ganda lang pakinggan sa single mom. Ba't kaya siyang single mom? Yung tanong. Okay, hindi ko kayo kung ganyan kayo. Pero still, malandi yun. Men, huwag nyo nang gayahin. Eh bakit papabulan pa sila ng gobyerno? Yun ang malala. Sino nagbabayad ngayon doon? Pag iniisip mo lalo sa Amerika, pati mga abortionist, binabayaran nila. Ay, kawawa naman itong malanding. Hindi na tatawagin malandi, mga kawawang nila lang na, ba't kaya nabuntis? Kawawa. Ito pala, abort mo yan. Loko-loko ng mga tao dun. Naintindihan? Okay, next tayo. Dito pa lang, tapos. 74:19. Alam niyo na kung sinong poor, ha? 74, kilala ko to, si... Ay, 73 pala yung si Asaph. Pero Asaph din to, alam ko. Okay, basa nyo. Ready, up. Okay, go. O deliver not the soul of thy perfect love unto the multitude of the wicked. Forget not the congregation of thy poor. Ito po ay obviously panalangin, awit. Pero magkabaliktaran po yan. Parang nabanggit ko kanina. Ano yung turtle dove? Sa Bible, saan nabanggit madalas yung turtle dove? Yan, di ba? Magkabasa kayo. Turtle pa. Minsan sinabing turtle dove yun ha. Hindi ino-offer ang turtle. Ang turtle dove po yun. Hindi ko alam ba turtle dove. Siguro, ewan ko, sa korte ng ewan. Kaya sabi dyan, deliver not the soul of the turtle dove unto the multitude of the wicked. Interpret ko na lang sa inyo ha. Ang sinasabi actually dyan, Lord, wag mong i-bless yung mga loko-loko. Kasi po, nabanggit din sa Proverbs yung mga nag-o-offer. Offering ako. May offer kasi may pera eh. Minsan ganun eh. So kaya sabi dyan, forget not the congregation of thy poor forever. So Lord, wag mong kalimutan yung mga kawawa naman.
At minsan kasi tayo inaapi. Amen? Next is Psalms 82:4. Antok na siya na. Ilang oras ko trabaho niyo? Ha? 10. Kayo magbasa, ready, go. Nakikita niyo na yung sinasabi ko? Poor and needy na naman, and then, ang nag-open sa kanila, mga wicked. Kaya ang panalangin, Lord, ito yung kalakaran to. Kalakaran po yan. Expect nyo na yan. Kung matalino kayo, huwag kayo, ay, napi ako, bakit kaya? Ganun talaga sa Bible. Amen? So again, hindi ko sinabing tama yun. Sinasabi ko, expect nyo and then deal with it. Na tama. Huwag tayo magpapa-awa lang. And then, but bumalik ako sa 28. Proverbs. May pito dyan. Ako muna, as a roaring lion and a raging bear, so is a wicked ruler over the poor people. Meron bang tao sa kanilang, sa bansa natin, meron bang tao mayaman? O syempre, bakit yung poor ang ganun nga eh. Yan sinasabi ko sa inyo, pag may loko-loko, pinupuntir niya yan, yung alam niyang walang magagawa. Ganun po yan. Ano pa? So far, consistent, no? Consistent talaga yan. 7, the righteous consider the cause of the poor, but the wicked regard not to know it. Sabi ni Kuya DM, di ba? Sabi niya, tulong, tulong! Sino tutulong doon? Buti yung lolo, tutulungan mo talaga yun ako. Naalala ko tuloy, mayroon akong di tinulungan kasi gabing-gabi, nakasakay sa motor. Anong isipin mo doon? Yeah, parang scam eh. Pagbaba mo, dahil pa nakapapanood pa naman gano'n, pagbaba mo, uy, nakakaawa naman, hold up to. Patay ka na. Tatangin sa sasakyan mo. So anyway, yung mga wicked, walang pakialam. Amen? Nakita niyo yun? Pero yung righteous, iniisip yung, paano naman si paano na yung nagbebenta ng sampagita. Doon ka magbenta sa simbahan nilang puro may santo. So nakakawang hindi mo na minsan alam saan ka lalagay sa totoo lang. Kaya natin inaaral to, I believe, kung talagang gusto umawa sa pagkita, alam mo yung mga katotohanan. At lagi ko sinasabi sa inyo, sabi nga yan si Bad, na-pick up niya to eh. Sabi ko, pag nagtatights ka na, walang pwede magsabi sa'yo na, hoy, napaka-selfish mo naman. Wala akong makain, bigyan mo ako. Wala nang magsasabi sa'yo no, kasi bago ka matutong mag-tights, ang dami mo ng pinanggalingan, I believe. Amen? Natutunan. At pag nagbibigay ka dyan, sacrificial pa minsan, yun na yung tama. And then, of course, soul winner ka pa. Amen? May sabi ni Bad, maawa ka dyan sa mga yan, impyerno yan eh. Kumusta pala Bad si Papa mo? Nakapasok na? Amen. So, yun. Kaya minsan tayo soul winner tayo. Minsan hindi tayo naalala ng mga soul winner natin, di ba? Ay, kaibigan ni DM. Tawa ko yung DM. Uy, si Pastor nga pala. Sabi ko, ako yung nahiya eh. Pero parang, sino ka? Parang gano'n yung no? Gano'n eh. Hindi wala akong inaasahan minsan dyan. Yung iba sa akin, galit pa eh. Yung iba natiwalag dito, parang galit pa dito eh. Amen? Papastor ka pag ganyan. Anyway. So, alam nyo na kung sinong poor. Pinupuntirya ka na. Wala kang magawa. Helpless ka. Last na po itong dalawa sa Isaiah 11. Sabi po dito, but with righteousness shall he judge the poor,
reprove with equity for the meek of the earth, and he shall smite the earth with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked. So nakita natin yung ano ng Diyos naman. Mamaya, at sa atin ito mamaya. Pero, pinupuntirya ng wicked, yung poor, ang Diyos, baliktad. Yung poor, at tutulungan niya, hindi sinabing lahat ng tao tutulungan ko, yung poor eh. So, para nakikita nyo sana yung ating point ngayong umaga, huwag ka maging wicked, at kung poor ka, at talagang poor ka, binubuli ka, tiwala ka sa Diyos. Yun yun. And then 32. 7, nasabi dyan, the instruments also of the churl are evil. Ano yung churl? Parang ganun din yan, loko-loko. He devised wicked devices to destroy the poor. Yun na naman, with lying words. Alam mo, minsan yung mga, sa panahon natin ngayon, yung mga tunay na loko-loko, minsan di naman yung pumapatay na. Alam nyo ba yun? Alam na nila yung sistema, parang yun, pinapanood ko, papunta kami doon. Naririnig nila. Meron daw mga tao, walang ginawa kundi mambiktima, lalo sa US daw, yung mga ang title nung hindi ko natapos, pero totoo eh. Naalala ko tayo, sinabi ko, bang bago pa lang kami dito. Sabi ko, yung mga copyright na yan, asar ako dyan eh. Kalokohan yan. Ganun na nga, nangyari nga. May mga taong bumibili ng patent. Alam niyo yung patent? Hindi, ako nag-invento nito, kaya dapat walang gagamit iba. Kung gusto nyo gamitin, bayaran nyo ako. Wala sanang masama doon kasi kung ako yung creative ako, at parang mga musician din, loyalty, ang tawag dyan eh. Kaso inabuso na. Kaya sinasabi ko, naalala ko dati, bata pa ako siya, alam mo may something wrong dito eh. Yung mga copyright na yan. Kaya nag-finish ko dito yan ngayon, hindi ako nagisisi. Gano'n na nga, nakita natin, inabuso. Ang ginagawa ng iba, siguro mga 2-3 tao lang. Mga 2-5 tao lang sila. Anong ginagawa nila? Bibili sila ng patent. Hindi sila inventor. So, bibili sila ng patent na walang gumagamit, na walang pakialam ibang tao, hindi ginagamit yung patent. Puro walang kakwenta-kwenta. Ibig sabihin, yung napanood ko nga, dinimanda siya kasi, ewan ko itong patent house naman kasi, ba't naman in-approve? Okay? So parang bawal kang, kasi kami ang nakaisip niyan, sabi. Kami nakaisip na mag-save sa computer ng galing sa internet. Bawal yun, dapat magpaalam kayo. Ha? Parang ba't may tao bang magdedemanda? Meron nga eh, yun nga nakakaisar. So ngayon, ang dami na nabibiktima. Billion ang kinikita nila. Nakakasunod mo ba kayo? Yan ang modern kasi ngayon, kaya gusto ko sabihin sa inyo. Pero dati talaga ang pang-operasyon, madalas pinapatay. Meron kayong mga magsasaka kayo. Kami, mga raider kami. Papatay namin kayo, iba, alipinin namin. Sa akin na yung sa inyo, na hindi ko naman yung tanim. Hindi na mga wicked. So sana nakikita niyo sinasabi natin dito. Anong gagawin nga natin? Dito na tayo sa ating points. Number 1, tapusin natin ito ngayong umaga. Dito tayo sa ating text, no? Psalms 10, sabi dyan, why standest thou afar off, O Lord? Why hidest thou thyself in times of trouble? Sa Tagalog, parang Psalm 73 din, nagtatanong yung likod ng Diyos, but Lord, ba't di kita makita? Layo mo naman. Ba't ka nagtatago? Pag ako'y may problema pa, sinong ganyan minsan? Nung panahon namin, may pelikulang ganyan, at may kanta pa si Gary V. Ano yun? Natutulog ba ang Diyos? Sikat na sikat yun eh. Ngayon ko naintindihan, parang negative nga rin din yan. Ba't yung tinatanong yun? Ngayon yung story yan, parang ganun nga. Pero positive naman banda muli. Pero, hindi natutulog ang Diyos. Amen? Ang layo mo naman, Lord. Kaya number 1 natin, dealing with helplessness, bullying from the wicked. Sa Amerika daw, uso daw yung sinong maliit dito. Ikaw, Aiden, dito ka. Kunwari lang. Rain, dito ka. Sa US daw, uso to. Yan, ganyan. Yan sa school, Akin na yung lunch mo. Bibigay mo ba? Bibigay mo pera mo? Takutin mo. Kunwari lang, Mahihain din to. Kunwari lang. Akin na lunch mo kung hindi mo
Kung di mo ibibigay, bububugin kita. Oh, ano sabihin mo? Ano sabihin mo? Sige po. Ang mahirap dito, nag-iisip kasi ito eh. Ano? Ay, kukunin niya yung ano mo. Pera mo, ano sabihin mo? Mahina ito eh. Ay, ikaw, Richie. Richie, halika dito. Halika dito, bilis. Sino magaling? Jared. Yun. Bilis. Bilis. Wala ka patas-sapatos. Halika dito. Kaso ikaw ata bully. Halika dito. Ulitin mo ba? Di nakakatakot. There you go. Akin na pera mo, hindi mo ibibigay yan, bubugbugin kita. Sama ka pa. Sige. Si Richie, ikaw. Dali lang. Bilis. Pag sumikat na YouTube natin, magkagsisi kayo. Dito. Bilis. Bilis. Horizon. Sige, okay na. Hindi na ito mga to. Bakit di naman nasabi? Ayan, so pag ikaw yung maliit, anong gagawin mo? Sabi, ito na, di ba? Talino ka rin naman, di ba? Tama rin yung ano nila. Pag hinold up ka daw, bigay mo agad. Depende rin yun eh, no? So, pero tayo, ano yung dapat? Si Aiden ang bagal magsalita eh. Ano dapat ginawa mo, Aiden? Ito, dito lang ako eh, oh. Hindi sabi, o tatay, dapat ganun. Kaya number one, paano natin na di-deal yung pag tayo binubuli? Helpless ka. Huwag mong gagawin to. Do actually, paano to eh, parang tanong na rhetoric question ba? Ang Diyos ba, sabi mo malayo? Hindi nga, omnipotent nga siya, omniscient, and omnipresent. Nasa lahat siya ng dako. Ngayon, pag may nambuli sa'yo, ano gagawin mo? Ang layo mo naman. Hindi malayo. Nagtatago ka. Ba't hindi siya nagtatago? Kaya number one, don't think God is also helpless. Binubuli na ako, Lord. Iyak tayo pareho, Lord. Hindi ganun. Amen? Yeah. Napaka-importante nito. Kung talaga naniniwala ka sa Diyos, makapangyarihan sa lahat, kasi iyak din ng Diyos, ganon. Hindi, tiwala ka agad sa Diyos, mas makapangyarihan ng Diyos eh. Again, paglingkod ka ng Diyos, anak ka ng Diyos. Yan ang problema kasi sa iba, hindi nila may claim yan eh. Kaya huwag kayong kung ano-anong nakita mo sa Halloween, may nagpipray siya na sablay naman. Amen? Tayo mananampalataya, anak ng Diyos. Huwag mo isipin ang Diyos ay helpless. Okay, so anyway, tuloy kayo. Number 2, sabi dito, the wicked in his pride that persecute the poor. So, biblical po yung term na yung persecute, ha? Ngayon, itong mga, lalo sa mga Kristiyano, pag sinabi persecute, tingnan na naman natin. Manigurado lang. Persecute. Iba yan sa prosecute. Pag sinabing persecute, to harass, punish, and man who decide to injure and afflict, to cause suffer because of belief. May ano dito, kulang. Sabi ko again, kahit dictionary yan, may kulang. Kunin mo sa context, ang pinipersecute yung mga wala kang ginawang mali. Okay? Pero yan, parang medyo nabanggit dito, specifically because of belief. Kaya nila sinulat yan kasi una nangyari sa mga Kristiyano. Biruin mo, naniniwala ka lang kay Jesus, bakit ka papatay sa leon? Mga ganun, di ba? So yun ang sabihin ng persecution. Okay? Inuusig ka ng hindi dapat. Okay? Hindi na. Kaya ang point natin dito, the wicked is pride that persecute the poor. Ano yung sabihin ng hindi dapat? Bakit siya pinapersecute? Yan.
Kaya point number 2, be sure that you're not in the situation by your own doing. Sa Tagalog, parang 1 Peter, siguraduhin mo kaya ka pinapersecute at inuusig, hindi dahil nagnakaw ka, kaya loko-loko ka. Diba? Ako ay kinulong kasi pinapersecute ako, nagnakaw ka naman. Si Kibuloy, pwede natin mamatay na agad si Kibuloy. Amen? Kaya kandidato pa. Magkakaroon immunity yan. Tsaka sabi nga kasi, diba, loko-loko dito mga politiko. Patay na dapat yun eh. Kung napatunayan nila, hinuli nila yun, trafficker ng mga bata, patay dapat na yun. Alam nyo ba yung kidnapping? Kaya loko-loko itong mga ito, pinipirahan lang yan. Pwede natin mamatay na sa kulungan. Amen? Padala ng Diyos ng ano doon. Angel of the Lord. Hindi na nagising. Hindi, maganda, gulpihin muna, no? Kaso malamang, ang ganda pa na kinakalagyan naman. Anyway, nasabi ko yan. So, siguro hindi ka pinipersecute. Siguro mo yan kasi ang mahirap niya, para mga politiko na naman, nakakaya yung ginagawa nila, no? Katulad ni Kibuloy. Sasabihin niya, oh, pinipersecute ako. Napalaya din akong Diyos dito. Eh, napaka-hipokrito nun. Ba doon, parang wala nang ano yun eh. Konsensya. Ngayon, i-apply natin sa sarili natin. Kung may anak ka naman ng Diyos, may konsensya ka, pero may ginawa kang mali talaga. Di ba ang hirap nun na anong gagawin mo doon? Na pinapersecute ka, pero may ginawa ka talagang mali, anong gagawin mo na sasabihin mo? Ang hirap nun. Kasi hindi mo pwede sabihin sa Diyos na pinapersecute ka, kasi alam ng Diyos na hindi ka pinaparusahan ka eh. Dahil sa kasalanan mo. Okay, kaya number 1, be sure na siguraduhin mong wala ka dyan dahil may ginawa kang mali. Kasi, hindi mo pwede sabihin, binubuli ako, hindi ka pwedeng humingi sa Diyos ng tulong. Amen? Advance ko tuloy, pero basta siguraduhin natin, importante yun, na hindi tayo andon dahil tayo pinipersecute or dahil sa maling ginawa natin. But number 3, ito maraming points natin. Sabihin from 3 to 11, isa-isay natin to. 3 to 11, number 3, sorry. Paano natin i-deal yung binubuli tayo? Ako personally, ito yung parang ano eh, natutunan ko rin, kahit hindi ka pa Kristiyano eh, ang Diyos, ang galing siya eh, pinapadalang kanya minsan ng mga kailangan mo, amen? Natutunan ko to kasi ako ay tuksuhin din, hindi ko alam, pogi naman ako. Hindi ko alam eh. Siguro dahil, itim ako daw, sabi, tapos, mahihain ako kasi. Yan. So kaya natutunan ko to dahil lang sa mga minsan sa sanlibutan. May mga tip bang binibigay sa'yo na galing I believe sa Diyos. Ito yung pag-aarating ngayon. So paano mo i-deal yan? Ang hirap, di ba? Parang injustice yan eh. Kaya yung iba po, yan, nabagyan natin Israel kanina, ginawa sila ng masama dati, sila ngayon yung gumagawa ng masama. Kasi wala sila sa Diyos eh. Mali yun. Pero sa atin, pag tayo, nakikinig ba? Pag binubuli kayo ngayon, tapos hindi naman kayo lumapit sa Diyos, anong gagawin nyo? Kayo later yung mambubuli. Na mali. Maling-mali lalo kasi ikaw yung, alam mong masama yun eh. Masama yung nag-epekto sa'yo, anong gagawin mo sa iba pa? Ano ka? Kaya ngayon, ang gagawin natin, sinasabi ng Bible actually dito, bakit from 3 to 11, sinabi lang ng Diyos lang naman sa atin na kung ano yung ginagawa ng mga bully, ng mga wicked. Bakit kaya? Alam ko na yung pastor eh. Lord, alam ko na yung ba't ka sabihin? Kasi para maintindihan natin yung kalaban natin. At pag alam mo kalaban mo, anong pwede mong magawa mo? Know your enemy, di ba? Anong magagawa mo? Kalaban mo. Alamin mo yung kanyang gamit, yung kanyang style, yung kanyang para tapos matalo mo siya. Okay? Alala niyo natin mga sa gera, alam mo dapat yung kalaban mo. So alamin natin ngayon. Ganun na simple yung point ko dito. Number 3, realize the nature of the wicked and wickedness. Dapat alam mo, ano ba yung mga wicked na yan? Bakit? Alamin mo lahat. Para pag ikaw na yung nabibiktima, kaya mo pa rin siyang talunin. Okay? Number 1, subpoint number 3, sabi sa verse 3, sabi dito, for the wicked boasted of his heart's desire.
Ibig sabihin, mayabang lang yan kasi yun yung iniisip niya ngayon, na lahat naman tayo, normal sa atin yung, alam natin yung masaya, masarap, alam natin yan eh. Yung ginagawa niya, niyayabang niya pa. So iba to. So sino yung mga mayabang? Anong umiikot dyan sa utak niya saka sa puso niyan? Bakit nagyayabang ako na? Meron kang bago sapatos, gaganyan mo pa. Para lang mapansin. Panahon ni Pastor Ata, gano'n, sabi niya lagi. Sa panahon natin ngayon, iba na, amen? Mga millennial. Anong gagawin mo pag meron kang bagong, pag nakapunta ka sa, ayun, ganyan tayo ngayon. Ingat tayo dyan, ha? Kahit mga church. Tayo, tuloy-tuloy soul winning natin. Hindi natin kailangan ilagay lahat. Minsan-minsan lang. Amen? Ganun yun. So ngayon, ano sila? Gagayahin mo ba yun? Nagmumukha silang mabango eh. Saka, kaya pag nakapunta ako sa Tagaytay, ipopost ko yan, di ba? Kailangan. Pag nakasolwin ako ng ano, lalagay ko yan. Minsan okay yun. Pag nakabisado ko yun, ipopost ko yan. Eh pag yung church na nag-post, okay lang yun. Ay number 1, ano? Boaster, yan. So wag mong gayahin niya, mayabang yan. Mapagmalaki. Sino yung mga madalas mapagmalaki? Mga bata, immature. Gagayahin mo yun? Yeah, so ganun yung pag, how to deal with bully, alamin mo muna. Mga mayabang lang yun. Amen? Case in point, again, Iglesia ni Manalo, Katoliko, yan. Bakit puro numbers? Kaya may deboto, mga million, bakit na sinasabi yun? Para mag-spiritual yung mga tao, para maligtas yung mga tao? Hindi. So wag kang mapapabully doon. Parang gusto ko nang bumalik sa Catholic. Ina sila? 8 million. Iglesia ni Manalo, 1 million. Baptist, ewan ko. Pero may Baptist din, ha? Again, di tayo doon. Kagayahin mo ba yung boasters? Ano pa? Sabi dyan, and bless the covetous. Ano yung covetous? Inggitero, mayabang, ganun din yan eh. Ang ginagawa doon ng mga wicked, yung mga mayabang, binebless. Anong binebless? Ha? Pinupuri, pwede yun. Pwedeng tinutulungan. Yan, yung mga bakla. Tulungan natin yung mga bakla para kawawa sa... Yan, tinulungan. Loko-loko ka rin. At may kilala tayo isang church, pinopotesta sila ng mga bakla. Yung mga ibang Kristiyano na mahina, tinulungan pa yung mga bakla. O, yung init dyan, ito pala yung tubig. Pinopotesta yung church dahil nag-ipis sa bakla, tapos ikaw bigyan yung bakla ng tubig. Siraulo ka din. So again, hindi ko sinabing di ligtas, ha? Gusto mo may wickedness nung tao. Ba't mo? So po, ito yung sinasabi sa Bible. The wicked boast in desire and bless the covetous, whom the Lord abhorreth. Pag galit ang Diyos dyan, huwag mong tulungan. Ang linaw po niya. Bagit ko kanina yung mga disgrasyada. Ay, kawawa ka naman kasi landi mo. Ito nga palang suporta. Makikita ng mga bata yun, okay pala sa Pilipinas, ha. Gaanak ako ng isa, yung ordinaryong babae, may live din. Pero, ang hirap maging babae. Hindi, mag-aanak na lang ako, and then, fornicate, and then, yun na. Suporta pa ang loko-lokong gobyerno. Siyempre, hindi sabihin loko-loko yung gobyerno mo, di ba? Parang ilan ata, meron pa kaming live. Ewan ko sa smart. Sa amin, may live na, pag ginulpi ka ng asawa mo, may live ka. Ha? Ha? Bouncing? Violence against women. Okay. Violence against women. Child and... Wow. Okay. Hindi ko alam. Anyway, sa amin may ganun. Pati single ka na, may live ka. Ginulpi ka? Ilang beses ka ginulpi? Mag-live ka na. Okay. At kaya ginugulpi? Yun ang tanong. Nagugulpi ha, pero may something strong doon, tapos bine-bless mo. Baka bungangera. Ano ba? Ano ba yung mga bine-bless ngayon? Yan, mga idolatry. O, bigyan natin ng yung pinapano ng mga Katoliko, no? Ay, kawawa naman yung mga nagtatranslasyon, no? Bigyan natin ng tubig, ganun din. Isa ka pa. ABS-CBN ka. Di lalong tinelevise mo pa. Wicked din yun. Parang gusto mong
itaas pa yung idolatry nila. Okay na sana yung mga nasa bahay lang, wala na akong alam dyan eh. Idolater pala Pilipinas, hindi ko alam, at least, binalita pa. Nakita niyo yun? Kaya number 2, friends with the wicked. Okay? So huwag kang maingit dyan. Ang kaibigan niya, mga loko-loko. Galit ang Diyos sa kanila, galit din ang Diyos sa kanilang tumulong sa Kanya. Amen? So ganyan yan agad pag binubuli kayo. Ito yung mga boaster yan, friends of the wicked yan, and then, ayan, may point pa ako dito, no? So another point sa verse 3, alam nyo ba bakit, by the way, di ba, binalita nung ABS-CBN, yung translasyon, katoliko, pati Iglesia ni Manalo, basta palagi nyo bakit? So obviously, hindi to matapat na katoliko na, di ba? Sino yung kakampi talaga nito, mga to? Hindi, binabalita lang namin eh. Pera. At hindi lang yun, pag nakidikit ka sa mga politiko, next year, hindi mo na ibalita yan. Pwede ba yan? O kaya dati kakampi ka nila, ngayon nalaman mong loko-loka kasi narinig mo yung preaching ni Pastor Ace. Sa palagi mo makakawala ka pa dyan. Yun ang problema. Kaya huwag kang maingit dyan kasi number 3, point lang to sa number 2 rin. Friends with the wicked, and then entangled po yan. Entangled friendship yan. Hindi nakakatuwa yun, hindi nakakaingit. Ay, may friends ka? Ay, ganito yan, dapat di mo friends yan. Ay, hindi na ako pwedeng maging, hindi niya friends kasi pag hindi niya ako naging friends, sisiraan niya na ako. Ano man yan? Diba? So, di ka na makawala sa ganong klaseng walang kwentang friendship at hindi magandang friendship. Kaya huwag kayo may inggit dyan. Amen? Huwag kayo may inggit dyan. Huwag tayo may inggit sa ABS-CBN. Alam nila, babatuhin din sila nung isa at yung isa, yung mga politiko. Hindi nakakaingit yun. Kitang-kita yung hypocrisy at wala silang kapayapaan. Mamaya, punta tayo sa kapayapaan. And then, ano pa? Sabi dito sa the wicked, through the pride of his countenance, will not seek after God. God is not in all his thoughts. May skip ako pwede na yan. Diyan muna tayo. Anong disadvantage yung wicked dyan? Kahit nakakapang-bully siya ngayon, okay. Pinapabayaan siya ng Diyos, makapang-bully. China, nambubully ngayon. Sige lang. Ano yung nawala sa kanya ngayon? According to this verse. Hindi ko pa nga pala nasulat eh, no? Ang hirap niyang maligtas, di ba? Hindi ko lang ba sa singit. Mahirap maligtas. Hard to be saved. At kung soul winner ka, alam mo yan. Amen? So, may puso ka talaga sa kaluluwa. Pansinin mo, mag-soul winning ka ng 1 taon, 2 taon, parang may napapansin akong pattern. Kahit sa park ka pa. Pag medyo mayaman, parang di naliligtas, bihira. Pag mahirap, ano ba yung mapa? Diba? Yun ang problema. Lalo ng wicked. O sino yung mga galit pa dyan sa soul winner? Yung mga wicked. Na hindi, ang hirap ng lapitan, itataboy ka pa. Eh kung soul winner ka, lalapit ka ba doon sa wicked? O doon ka na lang magtsatsaga sa nakikinig sa'yo? Siyempre, doon ka na lang sa wicked. So ngayon, lalo silang lumalayo sa Diyos. Hindi sila naghahanap sa Diyos. So maiinggit ka ba sa ganon? Tulad ng China, huwag kang magtaka. Bakit ganon ng China? Sa ulo to Walang Diyos doon eh. Binawal po doon. Yung Japan, kahit paano, pero ganon din yun. Binawal din sa Japan po yung missionary for some time. And then, nung pwede na, sabi naman ng mga Amerikano, huwag kayong putang siya. Maloko-loko din ito pero, kasi nga, galit eh. Sa Korea naman, meron din, pero, mga Pentecostal na punta doon, pero okay na rin. Ngayon, free na sila, pero, may tigas din ang tao doon. So, pero sa China, talagang bawal. Yun malala, bawal. So, ang Diyos nila doon, sa halip na si Jesus, si Mao Zedong nakalagay doon sa mga classroom. So, maingit ba kayo doon sa bully na yon? At kilala po yung China, mga bastos daw talaga. Ngayon, marami na rin mga pera sa kanila. So, ang ginagawa, naging turista. Pag pumunta sa Pilipinas, sa Amerika, mga bastos, mga maludumi.
Dura ng dura ako saan. Ba't ka dumura? Ay, ano pakila mo? Kaya sabi ng isang vlogger, ay, wag yan, ganun talaga yan. Kasi kahit sa China, ganun din yan. Yan, inaasahan nyo. Maingit kayo sa China? Sa bully, yung classmate yung bully. Hindi naghahanap sa Diyos siya, malamang sa hindi. At kahit ngayon, yung mga classmate kong loko-loko nung sa high school, elementary, kasi tinitingnan ko rin yung ano eh, pag inad ako, di ad. Tinitingnan ko yung buhay, loko-loko pa rin, mangingino, puro yung pa rin ang inaano. Iba naman, mga mataas ang pride. Iba, nakulto naman. Maingit ka ba doon? Kawawa naman sila. Lord, gantihan natin. Ginagantihan na sila ng Diyos eh. Amen? Kawawa nga sila agad kung kaya mong win mo. Pero ako hindi kita maisisi kung di mo win yung mga bully kasi wala eh. Mamaya may point pa tayo. Tuloy ko lang. Ito na yung nasulat ko. Ano sabi sa 5? His ways are always grievous. Ano sabi ng grievous? Grievous. Grabe naman, grievous. Ibig sabihin niya parang loko-loko nga. Tingnan natin ulit. Ayoko ng ano tayo dito eh. Sumasablay eh. Pag grief, parang kalungkutan, di ba? Pero pag grievous, ano yun? Ang sabi dito, nakakatakot, cruel, yan. Causing, characterized by severe pain, suffering, or sorrow. So, pag ikaw yung nawalan, grievous ka, nagigrief ka. Pero hindi, pag tinukoy, pag naging adjective yun sa isang tao, ano sabihin ng grievous yung taong yun? Oppressive. Diba? Hindi lang seryoso ha. Itong seryoso, okay pa yung grave eh. Kana, pinalo kayo ng nanay, tatay nyo. Okay pa yun, nanay, yung tatay, mahal ka nun eh. Yung mga grievous na tinatawag, yung talagang mga mananako. Eh, yung dyan si ano, si Sir ganyan, no? Uy, meron dyang panakot sa amin dati sa Quezon, naalala ko. May mga ano dyan, may mga, ano ba yung ano? Terorista. NPA dyan, marami doon. Yung tito ko napatay na NPA. Kaya huwag kayong ano dyan, NPA yan, grievous yan, nakakatakot. Kasi mapatay, naganakaw. Ngayon, maingit ka ba sa mga bully, sa mga grievous? Kasi sila mismo, puro, banggitin ko na yung next. Yes, sinabi rin pala sa verse 7, his mouth is full of cursing and deceit and fraud. And under his tongue is mischief and vanity. So nakakita na yung kapitbahay nyo, tingnan nyo agad. Kahit mga Kristiyano, pag mayabang, palamura. Sabi may kapayapaan yan? May kapayapaan ba yung mga yan? Di ba yung buhay mismo nila, hindi nakadais-nais eh. Kaya inggitan mo pa yon. At kahit saan po, iba nagpapanggap na, kunwari, bully siya sa iba, tapos kunwari, may kaibigan ka. Kunwari, ganito. Kunwari, magkaibigan kami ni Rain. Tapos nakita niya, pareho kami boss, kunwari. Tapos ako, inaapi ko yung mga ano, tapos pinag-uusapan pa namin. Ang tanong ko sa inyo, may nitiwala ba si Rain sa akin na, ang buti mong tao talaga? Ang nitiwala ba yun sa inyo? Hindi. Siguro kunwari lang. Ganyan yung mga buhay niya mga yan. Pero alam nilang di ka mabuting tao. Alam nila yon. Kaya ang point natin doon, yun niya, cruel. Huwag kayong maingit sa mga yan. Hindi nila matigilan niya kasi doon yun na yung buhay nila eh. Hindi nakakaingit yun. Alam mo, kahit may asawa pa yan. Pag ganitong klase ng tao yan, may kaibigan pa yan, hindi yan nakakaingit. Cruel yan. Amen? Parang yun yung tuloy ko, alas 12 na pala, no? Ba't late yan? Tuloy lang, wala, isang oras pa lang ako. Tapusin ko na to, ha? Third to the last, sa nature of the wicked. Ano pa, bakit natin sila dapat kainggitan? He seated in lurking places of the villages. Hindi, dito muna tayo sa... Ito muna tayo sa 5 pa rin. No? Sabi dyan, bukod sa grievous, sabi dyan, dyan pa ba kayo? Amen. Sabi dyan, thy judgment are far above out of his sight. Yung judgment daw niya, parang hindi, far above out of his sight. Parang kahapon nga, doon kami sa
nagrenta pa kami ng ano. Kahit makita ko doon, may mga bagay na hindi mo na makakita, mas malayo na eh. Alam mo yung mga judgment ng mga wicked, loko-loko nga eh. Lalong hindi niya hinanap ang Diyos, sa palagay niyo, gaano katalino yung taong yan. Nag-iisip kaya yung mga, sabi ko naman yung mga wicked, yung mga sigarilyo. Sa palagay nag-iisip yun ng after ilang years kaya, ano kaya ang kondisyon ng bagaw kaya. Hindi na niniisip yun. Pag nanloko ka ng tao, 1, 2, 3, bakit mo niloko yung taong yun? Hindi mo na iniisip, pwede kang gantihan nun, pwede magalit sa yung Diyos. Diba? Pag inutangan mo to, niloko mo to, hindi mo mabayaran, okay lang yan, kasi marami naman tao eh. Hindi. Ito yung katangahan yan. Hindi mo nakikita, yari ka pala bandang huli. Amen? Kaya yung mga judgment ng mga wicked, sabi ko lang dito, no good judgment. Okay? Gusto mo ba ganun ka? Kaya huwag mo kaya inggitan yan. Kasi mamamatay din yan. Si Kibulo, hindi niya naisip, hindi lahat ng tao pwede niya lokohin eh. Amen? May nga katulad niyan loko-loko din, or yung ibang politiko pwede namang i-manipulate, di ba? O nakakulong siya ngayon kahit paano. At sino pa? Si Pop Daddy yata daw, nakakulong din. Ano naman yan? Sino pa kilala natin? Again, kung may ayos ka lang judgment sana, hindi mo ginawa yung hindi mo dapat gawin. So again, iba yan iba sa atin na kahit pa nagkakasala pa rin. Iba yung talagang nangyayari. Na hindi niya makita. Ngayon, ito sa atin kaya nga tayo nandito sa church. Amen? Bakit ang daldal lipas na dito? Daldal, wisdom to. Ngayon na naririnig nyo to. Ay, ganun pala yun. Diba? Magkakaroon ka ngayon ng pangitain no? Hindi ko nagagawin. Kung may ginagawa ka man ngayon. Ay, ganun pala yun. Pinakita sa akin ng salita ng Diyos na ganun. Hindi ko nagagawin yun. So, magaganda yung judgment mo. Hindi ka tulad ng mga wicked. Nagalit pa sa church. Galit sa salita ng Diyos. At least kayo nakikita nyo ngayon, ganun pala yun. Dililiko ko ngayon pag mali. Alam mo mali eh. O bakit sila kawawa? Huwag mong kaawa, huwag mong gayahin, huwag kang maging bully, huwag kang maging wicked. Kasi walang magandang judgment yan. Ano pa mga wicked at wickedness? Number 5, ito. Sabi dyan, for all his enemies, he puffeth at them. Ano yung puffeth? Ano yung puffeth? 1, 2, 3. Niyayabangan. Okay, ngayon, kung niyayabangan mo yung mga kalaban mo, di ko na search alam nyo na eh, puffet na. Pag niyayabangan mo yung kalaban mo, ano mangyayari sa'yo? Letter E, sa 3, tsaka dagdag ko na lang tong verse 6, no? Sabi dyan, he said in his heart, I shall not be moved, I shall never be in adversity. Sa Tagalog, sinasabi niya sa puso niya, hindi ako matitinag. Mayabang nga eh. Kahit mayaman ako ngayon, hindi na ako mawala ng pera. Ha? Mataas akong opisyal ngayon, sige Buloy, di ba? Hindi ako mayayari dito, malaking compound ko dito. Kung sakalo, gatago lang ako, kaya magtago ng 3 buwan doon. Hindi niya naisip yun. Tsaka yun nga, yung mga... Alam niyo bang mag-praise dito, talagang matapang din, matapang. Ha? Doon mali. Okay? Niyabangan niya, Katoliko, Iglesia ni Manalo, mga Baptist, anong ginawa sa kanya? Yan. Kaya ang point letter E dito, yung number 5, dinagdagan ko pala, basta, yun na yun. Ano yung, bakit natin sila dapat kainggitan? Kasi, marami silang kaaway. Amen? Ang point ko dito, in danger of incoming enemies, and not aware of impending danger. Ang yabang kasi, wicked nga eh, wicked. Ang dami mo ng kaaway, aawayin ka niyan, pagtutulungan ka, kung malakas ka man ngayon, pwede kang pagtulungan niyan, hindi pa rin nila alam, ay, wala nang mangyayari. Nakaingitan mo yon? Maasal ka doon. Hindi, I mean, hindi kasi minsan pag naasal tayo, kumukulo naman tayo, talo din tayo. So, maasal ka ba sa ganon o papa-Diyos mo na lang? Pagpasa Diyos mo na lang, mamatay din yan, di ba? Impyerno din yan. Again, kung pwede pa ma-solve in. Pero, at least wag tayong helpless ba? Na parang walang magagawa na.
Ako yun, in danger of incoming enemies, tapos inaasal niya pa. Alam niyo ba yung mga tao, pag lalo mong inaasal, ano mangyayari? Naiipon ang galit niyan, and then, mas, boom, pag gumanti yan, mas umatala. Kaya di natin kailangang, hintayin na lang natin. Parang kay Buloy, darating yan. And then, last is number 3. Hindi ko pa nga natapos actually ito lahat. Pero sabi dito, sa 8 and 9, ano yung ano dyan? Description sa wicked, tsaka wickedness nila. Ang ginagawa daw nila, pwedeng murder, pero hindi lang basta, no? Bagit ko kanina, di ba? Dati yung mga ulo-ulo, nagnanakaw. Ngayon, nagnanakaw pa rin, pero patago. Di ba? Kaya I believe, doon sa usapan natin kanina sa copyright, tsaka royalty, and then, sana malaman din sila, no? Ma-realize yung mambabatas, ba't tayo gumawa ng batas na ganito? Diba? Kasi ginagawa nila, hinahabla nila, uy, akong naka-invento niyan kahit hindi. Pero nabili nila yung patent, yari ka dito, kaya bayaran mo na lang ako, pag hindi, lalo kang gagastos sa attorney, ganyan. Kasi talaga may legal basis sila eh. So, ang panalangin natin, mabisto sila, yun ang sinasabi ko. So, pero pag ikaw nga yung wicked, may inggit ka ba sa mga wicked na to? Sorry, pag ikaw binibiktima, may inggit ka ba dapat sa kanila? Eh, yung mayaman sila, billion po yung kanilang kinikita. Pero, ang ginagawa nila, lagi silang, alam yung lurking. Tatago, no? Biglang, parang mga pulis, di ba? Bawal dyan. Kanina wala ka dyan. Ba't mo sinabi sa akin bawal? Wala namang sign eh. Di mo ba alam, bawal dyan. Ayun, no? Ayun. May tabing pala ng puno eh. Hindi, bawal yan. O, akin na yung lisensya mo. O sige, ito na lang. O sige, yan. Hindi nakakotong patuloy. Ganyan po yung mga, banggit ko rin, sino pang mga loko-lokong ano. Sorry, extend tayo na konti ha. Wala pa naman alas 12 dun eh. Pero di na alas 12 na. Anyway, ano pa yung ginagawa? Sino mga loko-loko talagang sobrang loko-loko? Bigay kayo isa. Mamaya tayo sa Paul's teacher. Politiko, saka showbiz. Sige, bilisan ko na lang ha. Paano naloloko ko natin yung mga mataas sa mainstream media? Alam nila, karamihan ng tao, nakukuha sa palabas, sa ganyan. Wala silang pakialam sa atin kahit makakulta yung utak ng mga tao eh. Gusto nga nila yun eh. Nabanggit ko sa inyo yung project dati ng ano, si yata, basta. Kahit yung mga wicked people, mas gusto nilang maraming entertainment, maraming pelikula. Ba't hindi tayo turuan about technology, math, science? Ba't hindi ganun? Ba't puro... Gusto nila yon. Gusto nila na para tayong mga tanga lang. Tandaan nyo yan. Kasi sila yung parang ganun, lurking. Ay, hindi naman nila alam yan eh. Hindi nila lang, wag mo ituro. Para lalong mabiktima. Sila, ganyan po yung mga katindi, yung mga kalaban natin ngayon. Punta tayo sa mga false teacher, yun na lalo. Actually, ang ano nila eh. Diyan nila pinatter niya sa Catholic. Alam mo yung Catholic na maling-mali eh. Pag nabasa mo yung Bible, ba't buhay pa tong Catholic? Ba't buhay pa tong Mormon? Ang linaw na maling-mali ito eh. Ba't mali? Kasi nga, maraming taong nabibiktima. Maraming taong di masyado nag-iisip. Maraming taong gusto yung, ayaw nila ng ganitong puro Bible. Ayaw nila yan. Pag nabalitaan, anong church ba yan? Puro Bible yan. Ayoko dyan. Gusto ko happy-happy lang. Ayun. So kaya mga false teacher, number 1 yan. Na wicked. At kawawa mga bata pa lang, pahalik ka sa poong Nazareno. Kawawa! Kaya mga wicked yan, huwag kayong mainggit dyan. Actually, kung may nakukuha ngayon sa sermon, dapat makuha nyo. Bukod sa magtiwala tayo sa Diyos, kalabanin natin yan eh. Pupunta kayo doon pag nag-mature na kayo. Obviously, alam nyo na nakikita nyo na nahirap eh. Di ba? Pero makakatulong kayo pag kayo nag-mature. O tapusin ko na lang. Kaya ang point ko pala dyan is no peace always in doing wicked continually. Wala pong kapayapaan yan mga pare. Palagi yung kapayapaan yan. Kahit sineshare nila yan sa social media. Pag may isa lang na may bumanat doon at Bible, nakakabahan na yan. Kasi madali silang ibagsak, kaya wala silang kapayapaan. Kahit yung mga bully sa kanila, si Rain, di ba? Bully to eh. Hindi lang naisip ni Aiden eh. Eh si tatay, mas malaki sa'yo.
Eh kung naisip natin yun sa Diyos, binubuli kami, Lord, tumawag ka ngayon sa Panginoon. Anong mangyayari sa bully? Takot na yun. Amen? Last. Maba pa. Okay lang ba? O, mamaya na to. Sige, mamaya na lang. Mamaya na lang, sige. Kasi parang bitin eh, no? Parang introduction pa lang. Sige, bahala ko sana tapusin eh. Kasi gutom na rin ako. At sige po, let's pray. Lord, maraming salamat po, Lord. Patuloy namin ito mamayang hapon. Intindihan namin ng wicked, Panginoon, laging pinupuntiri ang mga kawawa, mga poor. I hope, Panginoon, naintindihan na namin na define naman ng maayos yung poor sa Bible. Kinakawa at tinutulungan ng Diyos, humble yung poor, at yan po'y kawawa. At ino-oppress ng wicked, mga kalaban natin, Panginoon, kalaban nyo. I pray, intindihan namin, Panginoon, yung damage na ginagawa din yan. Kung hindi namin alam kung paano i-deal yan, paano namin labanan, or at least i-resist. I pray, Panginoon, may tutunan namin to, Lord. Intindihan namin na sa inyo kami tatawag bandang uli. Tuloy pa namin mamayang hapon to, Lord, para makita namin yung judgment nyo sa kanila, Panginoon, na hindi namin gustong masama kami doon or magkaroon din kami ng judgment na gano'n. So I pray, kayo po magpala, kayo malulati, Panginoon, gano'n aming kakainin, Panginoon. Pagpalain nyo rin, maraming salamat sa nagkibahagi, nagdadala, naging maayos ang fellowship, magkalakasan ng katawan to, Lord. Maayos din ang fellowship, Panginoon, gano'n din po, Lord. Ma-encourage ang bawat isa. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.